Pas doon sa nabasa ko, parang ano doon, ang message sa akin ay expect ko na sa buhay na hindi palaging masaya, hindi palaging, yung reality. So, yun, expect ko na balang araw, malulungkot tayo, balang araw masasaktan. 2 taon pa lang po ako, wala na akong magulang na mother. Sa ano po, 2 taon po. 2 years old pa lang po kasi ako. Wala na po akong mama. Nawala na po yung mama ko. And the time na mawala yung mama ko, yung father ko naman, nag-asawa na ng iba. Sobrang hirap. Para akong gusto kong maghanap ng taong pwede kong pagsabihan ng problema, pero wala akong makita. Hanggang ngayon. Ngayon, hindi ko kayang ilabas yung nararamdaman ko kasi sobrang hirap. Halos 2 taon po na hindi talaga ako magkatrabaho. Hindi ko alam kung ano nangyari sa sarili ko. Parang iniisip ko palagi bakit ako nagkaganito. Yung kahit gusto ng katawan, yung isip ko gusto yung katawan ko hindi kaya. 2 years kong tiniis yun. Kung babalik ka at pwede mong kausapin yung younger self mo, 20 years old, ano yung i-advise mo sa kanya? Kaya mo yan. May mga makikilala kang tutulungan kang kayanin yan. Yung mga kaibigan. Saka mag-vlog ka na, magawa ka ng YouTube. Una sabi ko, dapat makinig sa magulang. Number 2, yung barkada niya dapat yung mga mabuting tao na hindi dinadala sa mga yung hindi talaga dapat na pupuntahan. Gaya din dito sa mga barkada natin dito na yon ng mga mabuti tao, di ba? Mga lahat na bagay na pupunta sa mabuti. Maligo araw-araw. Kasi sabi nila Bombay hindi ligo eh. Kaya yun ang sabi ko. Totoo ba yun? Hindi naman. Joke lang po yun. Binaano lang sila. Kasi ginagamit nila ng damit. Halimbawa, galing sila nasingil sila. Tapos pagbalik, hubad na. Tapos naliligo naman nung next day, yun din ginagamit nila. Yung pawis hindi natanggal. Kasi tipid sa laba. Yun ang amoy. Yan lang po. Yung sasabihin ko sa sarili ko nung ako 20 years old, ikaw Starax, buti na lang gumawa ka ng paraan para marating mo yung taon na ito. Hindi ka, kahit mahirap yung buhay mo noon, kahit papaano ay nalagpasan mo. Kaya proud ako sa Starax nung ikay 20 years old. Dahil nakarating ka sa ganitong klaseng buhay at nalagpasan mo yung mga papagsok mo. Ikaw Starax, pagdating ng edad mong 40, makikilala mo sila sa Kalinga Prab. Ito na nga yan. 20 years old ako. Siguro sasabihin ko sa kanya na huwag ka magtrabaho. Kasi pagka hindi ka na masaya, tapos pangalawa pala, huwag ka matakot mag-take risk. Kasi para pag nag-take ka ng risk, mas maraming opportunity. And tsaka may nabasa rin may napanood rin pala ako sa share ko lang sa Facebook. Nasa na siya, nasa 60s na siya, matanda na siya. Tapos tinanong siya nung lalaki, ano yung best advice na maipapayo mo sa mga nasa tama yung tanong nyo, nasa 20 years old ngayon. Ang sinabi lang niya, take your time. Take your time kasi lahat naman ng bagay may panahon. Nasa tamang panahon lang. Opo, nung 20 years old ako talagang kasi yung namatay yung tatay ko nung time na ako 19 years old. Tapos nung 20, kasi pag ganyan pala nangyari sa wala ka ng magulang, ang maisip mo pala noon ay mayroon ka makakasama sa buhay. Yun, nakilala ko yung asawa ko gano'n na sabi ko, naghanap ako ng pamilya noon. Yung asawa ko na yung naging yan, so bata pa ako nag-asawa noon. Kaya yung anak ko ngayon binata na.
Ano masasabi mo sa sarili mo? Para din Ang masabi ko doon, kung hindi sana namatay si mga magulang ko nung maaga, siguro hindi pa ako nakapag-asawa ngayon. Yung Kasi napagdaanan ko na yun, kumbaga parang wala nang kailangan baguhin siguro doon. Kasi napagdaanan na po yun, nangyari na. Yung mga bagay na yun. Hindi natin ina-expect. Yeah. Namatay yung tatay ko, nasa excursion ako nun eh. Pagbalik ko, may trapal na. Tapos puting kabaong. Kaya kung babaguhin ko doon, dapat dapat hindi ko iniwan yung dapat pinariority ko sa tatay nun. Pero bago ko naman iniwan yun, inabilin ko sa mga kapatid ko. Kumbaga, nag-aaral pa ako ng time na yun. Kaya namatay din tatay ko, birthday ko. Saktong birthday ko pa. Parang yun yung naging regalo. Masakit din yung Kaya yun, mahalin natin yung piting baguhin. Mahalin natin yung magulang natin. Although mahal naman, talaga nagkataon lang talaga na yun yung taos puso talaga sa pamilya. Medyo di naman ako kasing gano'n na tambanero, pero tamad pa rin ako. Kaya nangyari, pag-graduate ko, parang hindi ko alam kung anong mangyayari sa buhay ko. Kaya buti na nga lang yung kalingap na medyo swerte. Kaya ito, talaga salamat sa Diyos kung hindi pa rin binigyan pa rin ako ng chance. At yun, kung ano talaga dapat ayusin mo ang buhay mo habang bata ka pa. siguro ako pa kasi marami nang pinagdaanan. Ang gusto ko lang balikan at itama sa aking sarili kung babalik ako sa nakaraan, yung time na nag-asawa ako. Kasi nung wala po akong asawa, sobrang sipag ko. Nung nagkaroon ako ng asawa, biglang bumagsak parang halos 2 taon po na hindi talaga ako magkatrabaho. Hindi ko alam kung ano nangyari sa sarili ko. Parang iniisip ko palagi bakit ako nagkaganito. Yung kahit gusto ng katawan, yung isip ko gusto yung katawan ko, hindi kaya. 2 years kong tiniis yun. Mabuti nga siguro nagising, nauntog at hanggang ngayon ito binuhay ulit yung kasi nung wala talaga akong asawa, grabe, kahit anong trabaho pinapasok ko para lang mabuhay. Lumaki kasi ako sa Manila. Diyan ako nagbinata sa Manila yung kumbaga pakalat-kalat. Siyempre kailangan mo lumaban sa hamon para may pera ka, may pangsuporta sa pamilya sa probinsya. Siguro yun lang yung kung babalik ako, yun nga, maitama yung 2 taon na nakahiga lang ako sa higaan. Hindi ko alam kung bakit, basta hanggang ngayon iniisip ko pa rin yun. Siguro kung yung kasipagan ko nadala ko hanggang sa nag-asawa ko noon, yung 2 taon, baka mayaman na ako ngayon. Kasi imagine yung 2 years na muntik pa kami maghiwalay mag-asawa sa loob ng 2 taon. Kaya grabe. Yun lang, Pas. Magandang araw po. Sa akin, Pas, yung kung babalik ang papagsabihan ko yung sarili ko nung age of 20. Opo, kasi po siya mahina po loob. Opo, sa mga sa mga age of 20, dinanas ko po dati yung parang, alam niyo yung 39 na. So, yung pong yung parang may halos trabaho. Pero nung nasubukan ko magtrabaho sa isang kumpanya, doon parang yung sarili ko sa Manila na kaya ko pala makipagsabayan kahit kanino. Yun lang yung yun yung pagkasabi ko sa sarili ko, maging malakas po yung loob. Kaya lakasan lang yung loob para titing positive sa sarili po. At saka ayun, salamat po ng marami, wala na po akong masabi. Thank you po, yun lang. Think positive always, tol. Ako nung 20, kasagsagan ko ng paglalaro ng basketball noon. Natigil ako ng tama 20 years old. Simula nag-asawa agad ako sa age of 19, nag-asawa na ako. Kaya ang panganay ko ngayon nasa 15 na. So 15. So panganay ko 15. So sa akin naman, kung babalikan ko yung panahon na 20 ako. pero sa akin nung mga time na yun, wala akong nagawang mali. Yung siguro na lang nung mga walang major. Nung nagkaasawa ako, doon ako
doon ako nagkaroon ng mga grabing sobrang pagkakamali na hindi ko na ini-expect. Di ba? Yung parang yung parang doon na nagdaging down yung pagkatao ko. Pero hanggang ngayon bumabangon pa rin. Pero ayoko na kasing balikan. Kasi sobrang hirap. Para akong gusto kong maghanap ng taong pwede kong pagsabihan ng problema. Pero wala akong makita. Hanggang ngayon. Ngayon, hindi ko kayang ilabas yung yung nararamdaman ko kasi sobrang hirap. Sobrang bigat. Kasi kasi yung Hindi ko lang nakita gumiyak-iyak yan lang. Nayos yan lang. Kala ko matibig. Kami lang ang iyakin. Meron pa pala. Ibig sabihin, mabigat talaga. Tapos ka na sana sa Mahal ka iyakin. ni Lord. Mahal ka ni Lord. sobra. Ayoko sanang umiyak pero di kaya ng konsensya ko. Konsensya kasi yung konsensya yung nagdadala sa akin kung bakit ako nagkaganito. Ayoko kasi nung time na yun 19 wala akong naging problema sa asawa, sa pamilya. Naging ako, porsigido, naging trabaho tsaka pamilya lang talaga. Alam naman lahat, hindi ko naman pinagkakaila na alam naman nila lahat, di ba? So, yun talaga yung naging problema. Hanggang ngayon, okay na. Pinilit kong magbago. Lahat ng bisyo inalis ko na para sa pamilya ko. Kaya kung pagsasabihan ko yung 20 years old, sa 30 years, sa 35 years old, sabihin ko sa kanya na iwasan mo yung problema, yung mga tukso baga na parang tisira ng pamilya mo. Kasi ayokong sa 4 na mga anak ko, doon ko na pagtanto nung di ako magawang makatulog, di ko magawang makakain, parang di ako makatingin sa kapwa ko, mga kasamaan ko. Hindi kaya. Pero ngayon medyo okay na. Dahil sa pagkakasama ko simula nung nakasama ako dito sa K-Boys. Sobrang laki ng tulong. Dito ko nawala yung lahat ng bisyo ko. Lahat ng bisyo ko di ko nawala. Yung paninigarilyo, kala ko hindi ko na maialis eh. Kasi since 19 naninigarilyo na ako hanggang... Pero hindi naman yung tuloy-tuloy. May time na nawawala. Pero ngayong taon po talaga, nung pumasok yung 2024, nagsimulang mawala lahat ng bisyo ko. Ayan, Pastor, good morning po and good morning po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Olives TV po, isa pong Kalinga Partners, si Kuya Bal, and isa pong alagad ng batas, police po. Kasalukuyan pong naka-assign sa PNP ACG sa Region 5. Siguro po, lalo na dito sa topic natin, napakalalim po nito sa akin. Kasi 2 taon pa lang po ako, wala na akong magulang na mother. Sa 2 taon po. 2 years old pa lang po kasi ako, wala na po akong mama. Nawala na po yung mama ko. And the time na mawala yung mama ko, yung father ko naman, nag-asawa na ng iba. So, ibig sabihin po, bata pa lang ako, wala na akong magulang. Yes po. Hindi po, yung father ko po, buhay, kaso nag-asawa ng iba. Hindi po ako kasama. Lumaki po ako sa pangangalaga ng aking mga lola at lolo. And siyempre, yung 20 years na yon, siguro hanggang ngayon kung hindi ko po siguro pinakawalan yung kasi nung time na yung time na nandun ako sa buhay na ganun, siguro kung hindi ko siya pinakawalan yung kinikimkim ko na na hinanakit o galit o pa man na yung kulang sa buhay ko. Kasi 5 po kayo magkakapatid. Bali yung 5 na yon, hiwa-hiwalay po kami doon. Kasi yun na nga, hiwa-hiwalay kami kasi sa lola ko ako lumaki. Tapos yung iba kong kapatid, nasa father side ko naman. So hindi kompleto, Pastor. Ngayon po,
kumbaga mababalikan lang na kung sana ay kumpleto yung yung magulang ko. Pero hindi ko rin po masasabi kung nandito ako sa kalagayan ko ngayon. Halimbawa po na nandiyan naman yung mother ko or father ko sa side ko. Hindi ko rin po masabi kung nandito ako ngayon sa kinatatayuan ko. Yun lang po, at nagpapasalamat po ako sa mga lola ko, sa lolo ko. Kasi dahil sa kanila, sa kabila ng wala tayong magulang na nagagaydan sa atin, kahit papano, napalaki po nila ako ng maayos. And marami mang pagsubok na dumating noon sa buhay ko. Yun na nga, kagaya nung sabi mo bro, yung sabi ni bro kanina. Alam mo po yung meron akong assignment sa school na wala akong maatanungan. Kasi yung mga kapatid ko, hiwa-hiwalay kami. Yung lola at lolo ko naman, nakapag-aral naman sila pero elementary lang. Kumbaga, hindi siya kagaya ng magulang natin na pag meron tayong takdang aralin o assignment sa school, pwede tayong magtanong kung ano pong ganito, ganyan, gano'n. So, yun yung natatandaan ko talaga na napakahirap kapag wala kang magulang na nasa tabi mo. And nagpapasalamat po ako sa Diyos kasi kahit pa paano, lumaki tayo ng maayos, may takot sa Diyos, and may respeto sa magulang. And yun nga po, narating ko ito kung ano man po ako ngayon, naabot ko siya. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi kahit ako lang po yung nakapagtapos sa aming magkakapatid, kumbaga sa dami ng mga dumating sa buhay ko, nagawa ko na matapos yung pag-aaral ko. And yun nga po, makarating ako sa kinararatingan ko ngayon na kahit yung mga kapatid ko hindi nila narating kasi nag-arasawa na sila, nagkanya-kanya ng buhay dahil nga sa ganun yung sitwasyon ng pamilya namin. So napakahirap po no, napakahirap yun. Pero yun na po, nagpapasalamat po ako sa Diyos kasi nag-guide niya ako ng maayos, and kung nasaan mo po ako ngayon, thank you so much po talaga. Kasi kahit ano man nangyari sa buhay ko, ano man yung kulang sa buhay ko, naabot ko po ito. And siyempre, magpapasalamat din po ako sa Team Kalingap kasi yun nga po, bilang alagad ng batas, kung hindi ko rin po nakilala ang Team Kalingap, ayan, wala din po ako ngayon sa kinatatayuan ko. Kaya maraming salamat po kay Kuya Bal and kay Kalingap and kay Ate Edna. Last year po siguro na tama yung ginagawa mo, Drex, na inayos mo yung family mo. Kasi ako po yung nagkaroon po kasi ng problema sa family, nagwatak-watak kami dahil nga sa papa ko, ganun. Basta may bisyo siya, sabay almost halos mapatay na kami, sabay sinambubugbog, ganun po. Pero opo, yung kuya ko po, basta kung anong gusto niyang gawin, parang na out of control po siya, ganun, basta ganun po. Sabay sobrang galit ko po noon kasi syempre, sa magkakapatid po kasi ako yung pinaka parang dominant po, parang sa akin sila nagre-relay. Kahit yung mga panganay ko po na kuya, parang pag nagdidesisyon po sa akin po, ganun. Drex, paano ba to? Ganyan. So ganun po, parang sa akin po, tama po na inayos ko yung family kahit sobrang galit ko po, ganun. Kasi parang, katulad po na narinig ko na puro family ba yung parang yun po pala yung pinaka-the best po na bagay na na kesa dali-dalhin mo yung bagay na yun, bakit na lang hindi mo patawarin? Wala namang mawawala sa iyo, sabi kong gano'n sa sarili ko. So yun po ang ginawa ko nung last year, nag-uwi ako, sabay pinatawad ko po yung family ko, sabay yun nga po ang message sa sarili ko na tama yung ginawa mo, na hindi mo pinadala yung dapat nagpapatawad ka, gano'n. Sabay yung pangalawa po siguro yung tatagan mo pa lalo. Tatagan mo pa lalo. Kung gaano katatag nung mas tatatagan mo pa sa susunod, Drex. Kasi nagsisimula ka pa lang, di ka pa natatapos sa gagawin mo. Sa akin, kung alam ko na yung ginagawa ko ngayon at itong ginagawa natin, ang dami kong nasayang na taon na hindi ko kinikilala ang Diyos. Una ko, kung alam ko lang noon na dito tayo aabot, iniisip ko to kanina, sana nagbasa ako ng Bible more pa, since 20. Ilang years yun Ilang years, nasayang na oras. Siguro kung ginawa ko yun, mas ako ay yung gusto niyang maging sa buhay ko. Yun yung una.
Pangalawa na simple lang, hindi natin alam nun kung ano tayo magiging sa YouTube at Facebook ngayon. So late bloomer po ako dahil lang kay Rob, kay David. Kuya, mag-YouTube ka. Hindi ako bagay dyan. Parang ganon. Tapos may naalala ako nun kay David. Naka 30,000 subscribers siya nun. Bible study kami. Ang sabi ko, siguro, kung ako may ganyan, masayang-masaya na ako. 30,000. Tapos natatandaan ko nun si Rob, ang mga views, parang nasa borderline 250,000 a day. Ang views mo nun. Parang hindi pa nagto 20 million, nagpo 40 million. Kaya nag-chat ako sa kanya nung isang araw yung contrast na ngayon may 10 million views na. Hindi natin nakita yun noon, di ba? Parang ganun. Pero hindi pa naman hulihan lahat. Yun po yung lesson ngayon. May mga marirealize kayo sa umagang ito na pwede nyo pa rin namang simulan. Hindi pa hulihan lahat para magbago. Hindi pa rin hulihan lahat na makita nyo na 2 years, 5 years from now, Lord, thank you. Kasi may ginawa ako simula ngayong araw. And then makikita mo next year, next year, ibang-iba na. Kasi may mga sinimulan ka maliliit na bagay ngayon. So yun guys, share ko lang 20th birthday ko, ako niyan, nasa onboard po, nasa abroad guys, nasa barko tayo niyan. And kapag isa kang OFW or nasa barko ka, re-realize mo na napakahalaga ng oras kasi bihira lang yung konti lang yung time mo para magsaya, puro ka nasa trabaho So ang magiging advice ko lang siguro sa 20 years old na ako para ang daming dapat advice. Spend more time sa mga taong nagmamahal sa'yo, tapos yung mahal mo, yung mga taong may talagang pakialam sa'yo. And pangalawa yung iparamdam mo na mahal mo sila. Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 15. Pwede sa mga viewers po natin, sabayan niyo po ako. For everything there is a season, a time for every activity under heaven, a time to be born and a time to die, a time to plant and a time to harvest, a time to kill and a time to heal, a time to tear down and a time to build up, a time to cry, a time to laugh, a time to grieve and a time to dance. Verse 5, a time to scatter stones and time to gather stones, a time to embrace and a time to turn away, a time to search and a time to quit searching, a time to keep and a time to throw away, a time to tear and a time to mend, a time to be quiet and a time to speak, a time to love and a time to hate, a time for war and a time for peace. Ang daming time, no? Verse 9 po tayo. What do people really get for all their hard work? I have seen the burden of God has placed on us all. Verse 11, yet God has made everything beautiful for its own time. He has planted eternity in the human heart, but even so, people cannot see the whole scope of God's work from beginning to end. Pas dun sa nabasa ko, parang ang message sa akin ay expect ko na sa buhay na hindi palaging masaya, hindi palaging, yung reality. So, yun, expect ko na balang araw, malulungkot tayo, balang araw masasaktan, may mga danasin tayong pagsubok. Kaya, yun, malungkot man, pero yun yung sad reality, ganun talaga. So, yun, ang dapat lang talaga, kapit lang kay Lord. Kasi dito sa mundo, wala namang yun nga, parang paulit-ulit lang. Yun yung yun lang yung may forever, yung cycle na paulit-ulit. Pero yung buhay natin, nakatali tayo sa cycle na yun Yun lang, pero kay Lord kay Lord yung kaginhawahan, kay Lord yung kapahingahan. Kaya kasiguraduhan na kay Lord. So, yun yung message sa akin nung nabasa. Simple yun, pero hindi natin pwedeng isipin hindi ka na magiging malungkot May mamamatay din at lahat mamamatay. Una-una lang sinasabi ng iba, diba? At kung mahal mo sa buhay yung mauuna, masakit yun.
kung ikaw ang mauna, hindi mo yun mararamdaman, yung nagsasuffer naman na iba. Pero mas maganda na lang yung kung ano man yung nangyayari, Go with the flow. kumapit sa Diyos. Kasi siya yung sa Kanya may kasiguraduhan. Kasi hindi ako sigurado sa mangyayari sa buhay ko, pero sa Diyos sigurado ako, parang gano'n. Lahat ng bagay, kahit sabihan natin bakal pa, pag nalagay mo na sa lupa, unti-unti, ubos din. Tama. Lahat ng bagay, nababalik din sa lupa, dyan din tayo ng mga matanim, kain. Siyempre masiyar tayo, sana mabundal sa lupa din. Kaya lahat ng bagay sa lupa. Kaya yun ang tiwala. Yeah. Pero may Diyos na pwede tayong pagkatiwala. Ginawa lang siya parang paulit-ulit lang yung cycle para hanapin natin siya. Kasi pagka puro lang kasiyahan yung nararamdaman natin, makakalimutan mo siya. Hindi mo siya hanapin kasi masaya ka na. Ginawa niya yung yung dark or negative side para hanapin natin siya. Yun lang. Pinakita doon yung yung hawak ni Lord yung oras. Magtiwala ka sa Kanya. Hawak ni Lord ang oras. Lahat ng oras, lahat ng panahon, hawak niya. May season talaga na dadaan tayo. In control si Lord. Kaya kung nandun ka sa season ng nangangamba, nalulungkot, yun ang tatandaan mo lagi na hawak ng Diyos ang oras. Hawak niya ang panahon. Nasa siyang nagko-control ng lahat ng bagay. Kaya tiwala ka sa Kanya at hindi ka mapapahamak. If there is mas great na thing sa time, yun ang God. Puntahan nyo ulit yung text natin. Diyan sa 1 to 15, ang makikita nyo dyan is nagsisimula yung author na may Diyos. At yung Diyos may purpose. Yun yung mahalaga. Kahit pa ulit-ulit daw yung season, pero may purpose lahat ng bagay. So may tatlo lang ako na medyo napansin dyan na pwede natin pag-isipan. Ang una, we must look up. Sa buhay na to, malakas ka man, marami nangyayari, there is someone above everything at si Lord in control, nabanggit niya. Kung ako walang control sa buhay ko, si Lord na lumikha ng lahat ng bagay na sinasabi ni Kuya Nel, may purpose siya. Pangalawa ay nasa verse 11 po, look within. Nilagay daw ng Diyos ang eternity sa puso ng tao. That is why may longing ang tao for the eternal. Alam niya may kabilang buhay. Alam niya pag ikaw mamamatay, hindi pa ito yung end ng buhay mo. May eternity. Kasi nakasulat dyan, God has planted eternity in the human heart. So tayo po, hanggat hindi natin nakikita ang Diyos at nalalaman kung ano yung dapat nating gawin bilang Kanyang nilikha, nandun pumapasok yung parang may kulang. Parang walang saysay yung buhay. So, tayo po habang nabubuhay, hanapin po natin yung nais ng Diyos, eternity. Kasi ang gusto rin naman ng Diyos, makasama po natin siya sa eternity. And lastly, yung verse 15. So, kung yung una, look up in this life, look within, nilagay niya yung eternity. Sa verse 15 po, look ahead. One day magsusulit po ang lahat ng tao pag siya ay namatay. May mga nakakalusot sa iba't ibang kasalanan, may mga nagre-rebelde at ayaw ng sumunod sa Diyos. Pero sa dulo-dulo pa rin ang buhay. Sa series po natin, pinag-uusapan natin si Jesus. Alam natin lahat na siya yung magja-judge sa dulo. Mahalaga, tayo pa rin po ay mas makilala natin siya. At ito po yung reason kung ba't natin binabasa yung Bible. Kasi ito po ay salita ng Diyos at dito mas lalo natin siyang makikilala, and hopefully ito po ang totoong magbago ng buhay natin. Ngayong week po, ang parang lesson lang naman, di ba ang sabi nyo kanina, kung babalik ako ng 20 years old, may mga bagay akong sana ginawa ko, sana hindi ko ginawa. Pero hindi pa naman po huli ang lahat. Ang mahalaga ngayon, gising ka, na may Diyos, may seasons, di ba? May cycles ang buhay. Pero dapat wag mawala yung pagtitiwala sa Diyos. Mas kilalanin siya, may eternity. At sa dulot-dulo, hindi ka kakabahan, hindi ka matatakot mamatay kung may relasyon ka sa Panginoong Jesus mismo sa buhay mo. At hindi pa huli ang lahat. So yun yung message ko para kay Kuya Red Zane.
at doon sa iba pa na parang kung iisipin parang, Pastor, may mga hindi ako gustong nangyari, pero nakakatuwa, si Lord perfect din sa timing. Yung pag-meet natin ngayon, yung Bible study natin na meron tayo, yung buhay na nakilala natin sila Kalinga Prab at si Kuya Val, ito rin na hindi rin naman aksidente. Mga bagay na pwede nating ipagpasalamat at wag din nating sayangin yung pagkakataon. Pati po sa mga nanonood, no? Itong Bible study na to. Actually, marami natutuwa sa Bible study natin kasi bihira lang daw sa Bible study yung puro mga lalaki. Yung parang ginagawa to ng voluntary at gustong gawin at may natututunan at sila rin mismo napapagpala. So yung buhay nyo, pag nag-meet tayo dito, yung kinikwento nyo, yung natututunan nyo, yung mga bagong buhay na nakikita, nagiging testimony rin kay Lord at nakakasama lahat ng viewers natin na mas makikilala din siya. So maraming salamat po. Sa Diyos po kasi walang aksidente eh. I-take advantage itong mga moments na to. May time para mag-isip kayo. May time. Kasi one day, pagharap mo sa Diyos, mariremind kayo dito na, o nga, may pagkakataon nun. Hindi ko binaliwala ako. Kaya kumbaga hindi ka makapag-excuse sa Diyos na, Lord, di ko alam eh. Walang nakapagsabi sa akin, walang nakapag-alala sa akin. Meron po. At ang Biblia nandyan na, church na Kalinga Prab, linggo-linggo. So wala po tayong excuse eh. Pero kung may pagkakataon ngayon, ito po ay biyaya ng Diyos sa inyo. Mahal po kayo ng Diyos at nawa po ay tuloy-tuloy ang pagbabago at kay Lord lang yun lahat. So tayo po manalangin. Panginoon, salamat po sa buhay na meron kami sa pagkakataon na pwede namin buksan ang iyong salita. Lord God, na maging pagpapala rin sa maraming tao sa buong mundo hanggat may panahon pa, hanggat pwede pa namin po itong gawin ng libre. Pero Lord, sa dulot-dulo, nawa marinig namin ang tinig mo. Nawa, totoo pang sinasabi sa Biblia na kapag ikaw ay amin natagpuan, nakatagpo na kami ng buhay. Na Lord, kapag ikaw kumilos sa buhay namin, walang imposible, milagro mangyayari. Ang buhay ay mababago, puso ay mababago. Lord, ikaw din po ang pwede mag-ayos ng mga puso sa lugar na ito, Panginoon, mga kulang sa pagmamahal, Panginoon, mga nakaraang nasira. Lord, you make all things new. Hindi ka lang nagre-repair ng buhay. Lord God, binibigyan mo kami ng bagong buhay. So Lord, sa buhay ng bawat isa, Banal na Espiritu, hiniling ko na kumilos ka. Lord, and may it cause us towards repentance. Magsisi kami sa aming mga kasalanan at tumakbo kami palapit sa iyo.